Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon mayong udto, mayong hapon, mayong buntag, agad sa panahon nga mudangat kining atong katinawan sa pagtuo sa inyong mga dapit. Dunay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnem, cui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ipasukan. Oy katarungan sa Diyos nun nga kagamhanan, Diyos nung pagkamao nga mong Diyos, si Yahweh, Yeshua, Ruah, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nga ang simbahan nga gitukod sa Diyos, gitukod siyang anak. Kaya gitagna nga ang Diyos Diyod mo'y magtukod siyang gingharian kung iglesia sa iyota. Salmo 127:1. Mara nga si Kristo mingon, ikaw, Pedro, Kefas, batu. O gibabaw nining batu, tukuron ko nga akong iglesia. Ngagangan sa impyerno kung Hades, dili makadaog, di makabuntog sa akong iglesia. Kaya magauban ako nini kada adlaw, hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Maigsoon, atong taliwan anong bubo nga pagampo, sa ngan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus nga imong anak, among gipangayo, ang imong makanunayong lamdag sa tagsa-tagsa kanamo, katong naglantaw, ninimong tulumanon, o lusa kami sa katalagman sa coronavirus COVID-19, o himua, na dungagan nimo galaman o kusog sa mong pag-alagad, dungagan nimo mga katuigan sa mong pagserbisyo kanimo o Diyos, alang sa pagpadayag sa imong himaya o kamatuuran, o labaw sa tanan nga makatultol mi sa gahom sa kaluwasan. Inaagi ni Kristo o sa panabang ni Santa Maria Birhen nga mudala sa itong mga pag-ampo nga iyang ihunghong ato siyang anak o siya dili balibaran. Muning gipangayo Ginoo sa ngalan ni Jesus Ginoong manunubos. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Atong dakong paghimaya o pasalamat sa Diyos, tinubdan sa kamatuoran, pasalamat sa ta sa atong mga karaguan simbahan, Pope Francis, nga daghang higayon, iyang gipadayag ang mga dagko nga mga panagsumpaki sa katarungan o pagtuoy, ang gipadayag ang kamatuoran, o giristo niya iyang kinabuhi pag-adto sa Iraq. Usa sa labing karaan nga nasod nga nahimong Kristiyanos, di pamatay, pinagig masingan ang mga nagsimba sa simbahang Katoliko sa adlawng Domingo, uguban pa. Nagdaa si Pope Francis ang mensahe sa pagpasaylo. Nagapasaylo niya itong mga kriminal o nangayo siya justisya, pagpangayo sa gobyerno nga hatagan o kangayan, freedom of speech, freedom of religion, freedom of life. Ato sa pasalamat sa atong Arsobispo sa Subo, iyang Ekselensya Jose Serofia Palma, nga daghan ang gipasiugda o hapit na sad
motoy hakaw ang dako nga proyekto sa Patria de Cebu nga gitukod sa karaang panahon sa mga estudyante sa University of San Carlos. Nagpabilin gyapon ang fasad sa Patria de Cebu. Pero motoy po diha ang taas nga building nga lang sa pagserbisyo sa mga tao. Atong saludo sa Mantigo nga Arsobispo, iyang Ekscelensya Jose Serafia Palma, iyang mga kauban, si Bishop Medifil Millones, ang obispo na namasahin sa National Shrine of St. Joseph, Mandawi City, o si Bishop Antonio Ranyula, Bishop Emilio Bataclan, mga pare sa parokya, pare sa seminaryo, pare sa monasteryo, ug sa mga laiko nga naglihok lain-lain dapit sa atong katilingban. Salamat ha. Kunya dito maglangan, by the way, akong suod nga amigo nga mo'y presidente na to sa Cebu Catholic Television Network. Akong saludo ni Brad Dodong Lemsoy, ang kapikas, Mr. Dayan, o stopper sa CCTN. Dito maglangan, maigsoon atong paminahon si Brad Rudy Recasa, usas mga naila nga umilde, mapapsanon kayo nga naglihok-lihok kung pagtuki sa Biblia. Sometimes he claims that he comes across contradiction in the Bible. Na ay mga panagsumpa sa Biblia, makalilibog. Yang mauni pong sa Ginoo nga nung libugon matang. Matod pas mga kabatano, ay may libuga kay libog na may daan. Bitaw niya, mag-igsoon si Brad Rudy Recasa. Salamat Bradsok o mayang hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa mabot ng Maong Sibya, labi na gyud diha sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Saning Laraga, Bitoy Bakule og ni Jocelyn Cañete. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Bradsok, dito tas Biblia Bradsok dinhi sa Jeremias 26:4. God said, "You must obey me by following the teaching that I give you." Ang Ginoo nag-ingon, kinahanglan nga sundon ninyo ako. Pinaagi sa pagtamod sa mga pagtulunan nga gihatag ko kaninyo. Jeremias 26:4, kinahanglan mo sunod gyud tas Ginoo. Sa 2 Corinto 11:14, sa maayong balita Biblia nagkanayon, kini dili katingad-an kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. 2 Corinto 11:14, si Satanas makausab sa iyang kaugalingon. O sa Lucas 4:6, mingon si Satanas kang Hesus, ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi, kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Lucas 4:6. Unsay giingon ni Satanas? Ihatag niya ang tanang gahom ug bahandi ngadto kang Hesus. Ang akong pangutana ani Bradsok, unsa man ni Satanas Bradsok manggihatagon kayo Bradsok? Nya iya ka ning tanang gahom Bradsok, palihog ko nugog patinaw ani. Salamat Brad Rudy, ug narabay sinultihan sa 1 Pedro 4:8 nga charity makes a man holy. Charity saves a man. Nasa 1 Pedro 4:8 nga ang buhat sa kaluoy, buhat sa gugma, makaluwas. Manahon Brad Rudy, mahitagon mo dahil kay Satanas. Bisan nga ni Ginoo si Jesus, gusto mga tagan o daghang bahandi, taga gahom. So nahon ni Brad Rudy, magpangutana nga maluwas tingali ni Satanas, kay mahinatagon man. Charity saves. Pero nga itong ipainumdum nga nasa Juan 8:44, nga mingon si Jesus, pagbantay mo kay dunay amahan sa kamatayon o amahan sa tanang bakat nga maong yawa. He is the father of death. He is the father of all lies. Kini si Satanas. Muna ka na paingon niya nga, ihatag ko kanimo kung simbal lang kakanako. Ngingnan niya si Jesus. Ako gahom, mga tanabandi sa kalibutan. Iya pag yung pasiklap ang mga gingharian, mga dagkong syudad, mga donahan, bahandi. Silang tanan, ako nagihatag nimo. Basta mo simba ka kanako. O si Jesus kay Ginoo man,
Naibaw mo siya ganang paghatag sa mga bahandi, paghatag sa mga dagkong syudad. Nga way pagbudlay kahago, dili man na suma sa proseso paagi sa Diyos. Kaya ginaglan mo tayo magantos, mailog, trabaho, una to madawat ang bunga sa singot sa itong kahago. Bawa sa tanas. Ayaw tintala, ginawin mong Diyos. Mana nga si Lucifer, sibug siya kay tremendous offer and somewhat pleasurable enticement offered to Jesus. And Jesus Christ refused to accept because that was offer of the enemy of truth. And Satan is the father of lies. Dili siya katuwad. Katong mga glimpses of kingdoms and treasure, mga pakita to ni Satanas, siyang gahom sa mga lumalabay ra nining kalibutan. Kay si Jesus nga iyang gitudluan si San Juan na sa 1 Juan 2, 14-16, tanang mga butang sa kalibutan, ngatong pangan, ngatong katigayunan, ngatong gahom labay ra. Ang magpabilin og bulungtad mao ang kinabuhi na way katapusan. May hatag si Diyos kanato. Sa Radodi katong gihitanyag ni Satanas, kung to pasiklap rato siyang pasiuna siyang lances. Pero ayo sa kabutang imong ibasa nga nilot kayo. Kanang 2 Corinto 11:4. Nga si Satanas magpakamanulunda sa kahayag. Magpakita sa pagkabuutan ingon nga ministro nga nagdaag hulagway sa kabuutan. Pero lances lagi. Mga ingno na to camouflage nga mga tikas o mga pagi ni Satanas. Kay ningon si Jesus nga unsaon man nimo pag-ila so sa ka tinuod nga alagad og ministro sa Dios. Nga sa Isaias 8:20, ngadto sa kasuguan og pagpamatuod. Kung dili siya makinabuhi nini, kung di siya magsulti nini, walay kabuntagon na lang kaniya. So, iklaro ni Jesus nga, kanang ambungan, murag anghel, guwapa niya, murag naagyod ang tanan, nga, ingon nga, kining kamadanihon, pan kundili ngadtos kasuguan. Kinahanglan makita ang kanang tawhan na compliant sa ito pa, obedient to the commandments of the Lord. Kay sa Church Fathers libro, marag niya manin ako, nabasa na ko. Ngayon din nga, how do you determine a false prophet? He who teaches but does not practice is false prophet. Kanang kanong magwalim, tudlong maayo. Yawa din na siya magbuhat ana, baka ko na magtutudlo. Nana sa libro, karang nga libro, naganihapin ng libro ha? Ang title ng libro ha, The Apostolic Fathers. Niya, page, pahina 316. A man who preaches but does not practice what he preaches, he is a false prophet. Muna nga, katong ingon Brother nga, sa mahimong ang yawa magpakamanulunda sa kahayag, kahimong sama sa kabuutan nga ministro, dili diay. Kay iya man ang ino na to, lances nga paagi. Sa manindot ni mga tekstong imong gisigutan, Brother Rudy, doon na yung mga pagtulunan niya sa Jeremias 26:14, nindot kayo. Nga kadtong gustong musunod ka na ako ang Diyos, bot sabot ang Diyos sa mga nisulti, kinahanglan magtamod mutuman sa pagtulunan nga akong itudlo kaninyo. So that is the mission. Nga may bawaan na to kanang maong preacher, kanang maong ministro, nga mudanin na to, nga may mo sulti, wapa, ambungan ba, nga murag makita na to externally nga very adorable ang iyang mga liho. Admirable ang iyang mga buhat. Pero dili diay. So magbantay ta. So salamat kay Brother Rudy sa imong mayong mga teksto kay pulos matulunan. Yan niya si Brother John Porca sa mga roaming around sharers. Mabot siya sa lain-lain mga dapit.
Ang ilang target ron ni Brad Cornelio Amit sa Cordoba. Niya si Brad John Porca. Dahil salamat Brad Chok, ug mayong gabi mayong adlaw, mayong buntag sa tanang sunod ani maabot na to sa atong labi na diya sa Tarusa nga nagpaminaw na turon ng mga sifri diha. Giadto namong Brad Adam nitong Sabado, June 5. Nya diha pud sa Marigondon, nya diha pud sa Mabulo labi na ni silang Monsieur Kasaren ug si Brad Lugengo na naminaw sila ron na nanawa ni. So akong pangutana Brad Chok, kining nagingon nga linaing imbento sa mga gitudlo sa mga Katoliko mao kanang pagingon nga si Maria inhan sa Dios. Dili kini mabasa sa Biblia. Imbento kini sa konsilyo sa Episo sa tuig 431 ano Domini. Unsa man ni katinuod Brad Chok? Nga maong aligasyon. Na may guwi mabasa sa Biblia sa Numeros 23:19. Nga ang Diyos dili anak sa tao. Yahokam nga si Maria inhan sa Diyos, nga si Maria tao, nga mga anak ng Diyos. Sumpake na sa Biblia kay nasa Juan 3 versikulo 6, ang gianak sa unod man. Ang gianak sa tao man. Ang gianak espiritu man. So, mo na nga matud pa mugna o usa lang ka panudlo nga sayop sa Iglesia Katolika. Sakto ba na? Dili na sakto. Kay ang Diyos di man masayop. Kita masayop ta. Nasa Deuteronomio 32:4, ang Diyos himpit ang iyang mga paagi. Ang Diyos matarong matinumanon siyang kasuguan. Dili siya mamakang. Yan, naimabasa na to. Nga si Santa Maria Birhen nga gisultiha sa anghel nga manamkon ka sa lalang sa Espiritu Santo. So sa kabata nga panganganlan og Kristo ug manuluwas. You shall conceive that child who will be called Christ and Redeemer. So nanamkon Santa Maria sa pagingon niya, Fiat verbum Dei ad nece Domine. Matuman nga ni kanako ang mga pulong sa Ginoo. Namkon siya. Unya samtang kining nadungog niya yang igagaw nga tiguwang na kayo si Isabel o Elizabeth. Nanamkon siya. Tinuod kaning nanamkon nga wala mo gito angay nga magkugos-kugos ug masuso. Uban sa dakong pagtuo sa pulong sa Dios nga siya nanamkon nga way hilabtig lalaki si Santa Maria, muadto ko mudo ako sa kong igagaw. Og samtang nagsingabot siya sa balay ni Elizabeth, Isabel ug ni Zacarias, nakamatikod dayon si Santa Isabel. Kayang bata ngayang gipanamkon si Juan Bautista, naguntol-untol man sa kalipay. Niya, ang Diyos, ang Espiritu Santo misulod ni Santa Isabel og siya mituwaw. Naunsa ba kini? Nga ang inahan sa kong Ginoo, miduo kanako. Inahan sa kong Ginoo, miduo kanako. The mother of my Lord has visited me. Puting ni Paya. Nigakos si Santa Maria, nigakos si Isabel kang Santa Maria. Because they enjoyed the great miracles of all miracles. That the old lady, nga matod patigulang na kayo nasa San Lucas 1, si Isabel tigulang na kayo pero nanamkon. Niya si Santa Maria wala hilabti og lalaki, nanamkon. So they enjoyed both the miracle of miracles. Muna nga ang Diyos ningon iyang gihunghungan unsay imong litukon Isabel. Dalipay ako nga miduaw kanako. Ang inahan sa kong Ginoo, the mother of my Lord. Pero what kind of Lord Jesus is? Unsa man pagkaginoo ni Kristo? Niya sa buhat 10:36. Nagingon nga ang Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari, siya mo si Kristo. Nana sa buhat 10:36. Pero mga tanah ta kinsa man ang titulo
kanang Ginoo sa mga Ginoo hari sa mga hari, whose title is that? Kung morita sa Deuteronomio 10:17, that is the title of God. Only God is completely, perfectly appropriated the title. The Lord of Lords and King of Kings. These are the titles of God. Di mo do, pag-ingon ni Santa Isabel nga, naunsa ba kini nga ni duaw ka na kong inahan sa kong Ginoo. Kanang pagka-Ginoo yang isgutan is not ordinary lordship. Si David sa Old Testament, gitawag siya Lord. Pero hari siya, tao lang. Kanya si San Pablo sa 1 Corinto 8:5, doon ay daghang gitawag o Ginoo. Pero usara nga itong Ginoo si Kristo. Muna nga, ang pagtawag ni Santa Isabel og the Mother of my Lord, inahan sa kong Ginoo. Factually, actually, it was divine inspiration given to Saint Elizabeth nga si Kristo Ginoo Dios. Nya ang nanganak kaniya mo Santa Maria. Mo sa ergo sakto ang Dios nga si Maria matawag inahan sa Dios. Dili inahan sa pagka-Dios. Kaya si Kristo Dios man siya pagka-persona. Pero kanang pagka-Dios ni Kristo diha na niya wa pa ganing kalibutan. He enjoys the absolute immutability. What is that? The absolute immutability means the nature or characteristic of God that can never be changed. Kahimtang sa pagka-Diyos nga dili mo usab, di matiguang, di masakit, labi na dili mamatay. So di mo do klaro nga si Santa Isabel Isulti spoken, uttered by her mouth, but the truth of the matter, it was God who called Mary the Mother of God. Si Santa Maria inahan sa Diyos. So di mo do, wa masayo pagsibahan. Kaya di man masayo pang Diyos. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad John Porca. Salamat sa iyang pangutana niya. Ato sang lantaw ning hinungdanon kay mga paybaw. Matulon-anon nga mga pumahayag para kanato atong tagdon og lantawon karon dayon. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Maison balik ta sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko na ay panultihon sa kinadman nil volitum nisi precognitum. We cannot love a being which we do not know. We cannot practice and love a faith or religion which we do not know.
Sa Oseas 4:6 mingon ang Dios, daghan sa akong katawhan nga bihag ug nangalaglag kay kulang sa kahibalo. Sa San Mateo 22:29, daghan ang nangasalaan kay wa sila masayod sa gahom sa kasulatan. Mara nga kinahanglan tang padayon sa atong pagtuon kay di tang padayon sa pagtuon makakaton, we will never become a disciples of Christ. As Jesus says, if you will be my disciples, you know, shall make you free. Kung magpabilin mo sa kong mga puong, mahimo mo nga akong tinuon nga tinuna. Mahibaw mo sa kamatuuran. Diya sa kong mga puong, mahibaw mo sa kamatuuran. Huwag ang kamatuuran, makaluwas ka ninyo. So we should cling to the thing which is usually, practically, ontologically good. And God is good. The Word of God, the truth is good. We shall cling to it every moment, every day. Because that is life. Maigsoon niya uban na to. Maigsoon na to nga batid o hanasad sa pagpaambit. Sa kung tuo diya si Brad Edwin Paragoso sa Catholic Lay Minister sa parokya sa Immaculate Heart of Mary niya Minglanilla. Mo na Immaculate Heart of Mary ba na, Brad Edwin? Immaculate Conception. Immaculate Heart of Mary. Immaculate Heart of Mary. Niya si Brad Edwin Paragoso. May hapon kanimo Brad Sok sa dili pa kumutana maayong pag akong timbayahon akong pamilya Brad Sok nga naglantaw karon diya sa tungkok Minglanilla, kong asawa si Sarah, ang tulo ka anak si Angelo, si Arnold ug si Anthony. May paglantaw niyo diha. Ug labi na gyud sa among amigo natong pare Brad Sok diha sa Minglanilla, si Father Eric Ikong na maglantaw sa siya nato Brad Sok. Akong pangutana Brad Sok kining panudlo nato simbahan Brad Sok mahitungod sa Birhen Maria. Ang kining Birhen Maria si Mother Mary usasad ang Pilipinas nga Kristiyanos Katoliko nga dako kay pagtahod sa atong mahal nga Birhen. Gani dunatay atong kaugalingon nga pagtawag sa mahal nga Birhen si Mama Mary usana sa atong ikapasigarbo Brad Sok. Unya usa ni siya Brad Sok sa gitawag og dogmatic declaration sa simbahan. May tungod ining pagka walay buling sa sala ni Mama Mary. Ang akong pangutana Brad Sok, diri sa San Lucas kapitulo 1 Brad Sok, ni angkon mas Maria Brad Sok nga siya luwasunon pa. Diya sa Lucas 1:46 niingon siya. Unya mingon si Maria ang nagadayeg nga akong kasing-kasing sa Ginoo ug magmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong mangluluwas. Dili pa rin siya. Nasayop ba ang simbahan pagdeklarar niya Brad Sok nga walay buling sala, ipanamkon siya nga si Maria ni angkon mga luwasunon pa siya Brad Sok. Palihog og tubag Brad Sok. Salamat kay Brad Edwin Paragoso sa imong may pangutana. Ningon ta sa atong pagtulon ng doktrina Kristiyana Katolika nga Mary is immaculate before conception, before she conceived by the child of Jesus, pero kining conception of Santa Ana iyang inahan. Nga dito pastiyan siyang inahan. Limpyo wa gyud siya buling sa sala. Pero nga naman nga naman sa Ebanghelyo giaso ni San Lucas 1:46. Nga giangkon man ni Maria nga lipay kay siya tungod sa pag-abot sa Ginoo nga iyang mangluluwas. So, mongkon kita nga doon natay magluluwas, doon ay pagaluwason nato. Huwag ang pagaluwason nato, sumala sa misyon sa manunubos, mao nga mahinlo ta sa sala. Will be cleansed by His blood. Nakaroon si Maria ni angkon nga siya day makasasa, kay luwasonon pa man siya. Luwason ba na ni mong waysa, labhan ba na ni mong limpyo na kayo. So, labhan na tungod kay nanay buling. Kung si Maria, niyang ko si Maria nga luwasonon siya, that really indicates or admission that she is a sinner. Muna nga, dili din ni doktrina
nga tarong ning gipanudlo sa Katoliko kay kuan man. Si Maria doon na may buling. Ang Iglesia Katolika Maria Immaculata, pure, immaculate, sinless. Ang problema mao nga mahimo ba dahil sa Diyos. Ang pagluwas kaniya bisan wa pa siya makasa. Kini bagong pagluwas doon na hindi kapaagi. Doon na nga na ito preventive salvation. Kanang gihatagan na tagpaagi sa kahimtang pagluwas. Pero wa patamahu sa lapok sa kasalanan. Murang ginganlan og salvasyon preventiva in lingua Espanyola, Spanish word. Nasa ingan og kining salvasyon liberativa. Nga nahog na ta sa lapok sa kahugawan. Doon na niagi na to kay ito ta sa lunangan sa lapok, kuha ta. Gihugasan ta. Marangan lang salvasyon liberativa. Meaning liberated. Kasaan na ta, pero gihugasan ta. Kaya nakasaan na tandaan. Pero kang Maria dili liberative, nga lang preventive salvation. Kaya lagi, doon ay prinsipyo divino, principle of God. Nga kung na sa ka butang limpyo kayo, yasud ni mo sa sudanan nga hugaw, di ka kabaabot nga imong isod nga limpyo magpabiling hugaw. So ay ragtubig nga limpyo kayo. Isod na so sa ka cup, sa katasa ba nga nagkabulingit sa bulingyod. Ikuha di mo bulingon ng tubig. So the principle of the container and the content. The content is Jesus and the container is Mary. Kinahanglan limpyo ang sudlanan. Kay limpyo man ang isod. Nasa Biblia na. Nasa libro sa Kaalam 1:4. Nagingon nga ang Diyos dili mosulod sa lawas nga mahugaw o dili mosulod sa kalag nga makasasala. God will not dwell in a dirty physical state or full of sin. Hindi mahimo. Muna nga, ang mahal nga birhen kay musulod magyod, musulod man sa presensya niya, ang iyang presensya musulod man sa lawas o kalag ni Maria, kinahanglan limpyos Maria. Kaalam 1:4. Dili ang Diyos musulod sa kalag nga makasasala. Munang ni itagna nga referido gini ni Santa Maria. May tungod sa kababae, namatod pa, ikaw lunsay nga matahom, hinigugma ko, ugwa kay buling diha kanimo. So, there is a woman referred nga so beautiful and stainless or sinless. No isa. Diya nama sa Roma 3:10 nga 11 nga ang tanan na kasala, kaliwat niya dan og iba ang tanan na kasala, busang tanan mamatay. Busapil na si Maria nga kining magkasasala kay tanan man. Nahibaw ta, there is always the principle of God nga nagingon nga every general law welcomes exception. Muna si Maria gihimong exceptions Ginoo. By the force of God's love that becomes somewhat a redemption. Naluwason ta, di man mahimo nga ang Diyos mupuyo sa kalag ug lawas nga makasasala. O sa anticipatedly from the death of Christ, grace, God withdrew that before the death of His Son, that very grace. And it was applied to Mary. Kaya ang grasya gud giuli na diha man gud sa kamatayon ni Kristo. Yaw pa man mamatay si Kristo. O pagay siya panam ko ni Maria, giwithdraw ng daan. Anticipatedly the grace was withdrawn by the Father and applied to Mary. O morning gisulti sa Dios ngadto sa katawhan. Pinagi sa tigpamaba sa Dios nga mong anghel. Nga miduo si anghel Gabriel kang Maria ug mingon, Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu eris in mulieribus. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Na sa Lucas 1:28.
So it was God's word. Kasi Maria gracia plena, full of grace. Sa Grigo, kikaritomene. Intensively, extensively, Mary was full of grace. Pareho nin kap na to. Sudla na ni mo gatas, puno kayo, bubuan ni mo sa katasang ha, lana, o muawas ang lana, kay puno naman. Manang gracia plena. Mary is full of grace. Nga, gikas pagpanam ko ni Santa Isabel, limpyo siya. Ang na tao, limpyo siya. And that is God's word. Lucas 1:27, walay dili may tabo. Walay dili mahimo sa pulong sa Diyos. Klaro na. Manang si Maria, kipahigawas sa sala. Tungod kay gikinahanglan. Pag-ubi sa principle of divine God. The principle of the container and the content. Ang container mo si Maria, kinahanglan limpyo. Ang content labing limpyo balaan mo si Kristo. Mo na nga, si Virgin Maria, gipahigawas sa tanang sala. Exception of the rule. And that is done. Pangingon ng tanan makasasala, o si Maria, gipahigawas sa sala. Ang malang kasulatan, naghimo, exception. Ang tanan mamatay. Pero di may duwa wagin mamatay. Wasa si Enoch nasa Genesis 5:24 nga si Enoch naglakaw gisakgaw sa pangano dugida sa kitasan. Wa mo gi kamatayon. Unya sa 2 hari 2 ngadto sa 14 si Elias nga propeta gikunsaran og usa ka karo nga giguyod sa kabayo nga dunay pako o gipasakay siya og milupad ang maong karo padung sa kitasan. Si Elias niadto sa kitasan uban sa Dios wa mo agi kamatayon. So it is not difficult for God to apply exception of the rule kung gikinahanglan. Manas Maria, the exception of the rule that all are sinners because she is sinless. Muna itong tubag sa may pungutanan ni Brad Edwin Paragoso atong pinahon si Brad George Torrefil usas mga kaigsunan na ito nga sharers, paambit sa mga pulong sa kaitasan. George Torrefil. Dahil salamat Brasok, may hapon ka nimo niya, may hapon ka na itong tanan, labi na sa ato mga televiewers, nga kanunay nga nagsunod niya itong programa. Nga may paglantaw diya sa Kalituban, Talipon Bohol, sa itong mga minister, nga kanunay nga nagsunod. Nga diya sa Nuknukan, Talipon Bohol, sa kong igagaw nga si Titat, o siyang banda nga si King Pakibot. Nga diri sa kuan sa Paknaan, Mandawi City, si Brad Christopher Andrino nga kanunay sad nga naglantaw, may hapon ka na itong tanan. Basok ako pangutan na may tungod aning Mary Ever Virgin nga ning si Maria wa gyud hilabti basok matudpas panudlo simbahan. Si Maria kanunay ulay wala sa hilabti sa wa pa sa nanganak nga sa iyang pagpanganak ug human siya nanganak mao ni ang panudlo sa atong simbahan basok. Pero ang atong mga igsuon nga mga dili katoliko basok ug tanon sila nga misupak ni basok kay lagi matud pa nila nga si Maria naagutoy bana nya si San Jose iyang bana dili sa to ingon nga bayod San Jose laki gitong tinuod San Jose so nya gikasal gyud sila basok ni Simeon to higayon na so dun na gyud sila kana gitawag og pribilehiyo basok sa kaminyo so muhimo gyud sila pribilehiyo basok kay minyo magdiayon man sila basok suma sa balang kasulatan nya so matud pa nila nga si Maria nahilabtan gyud nya usa sa ila mga verse nga ilang prueba basok kanang Mateo 1:25 nga klaro gyud kay didto basok nga wala hilabti si Maria kang Jose hangtod nga siya nanganak kang Hesus. So klaro kayo nga nahilabtan gyud human nanganak. Siguro sa katong wala pa siya manganak ni Hesus basig wala pa gyud hilabti na San Jose nagtamod lang siya nga kanang bataa nga naa sa iyang tiyan mao na ang lalang sa Espiritu Santo pero ngadto sa dihang manapagpanganak after na mga pila ka buwan o pila ka tuig nahilabtan gyud basok kay duna minyo man sila basok nya ikaduha nila nga klaro gyud kayo nga nahilabtan gyud kay tungod kay si Maria nanganak ni Jesus gitawag man nagpanganay nasa Lucas 2 city nga giklaro kayo nya kanang panganay basok sa tuwa basok ang ipasabutan na kamagwangan man na niingon diri sa Lucas 2 city nga nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki
giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga butanan. So kini panganay basok klaro kay kamagulangang anak panganay mo bitan na sa akong silingon mingon kini si Pulano mo na atong kamagulangang anak mo na akong panganay. So naagi mga mangho si Jesus nya daghana kay mga tekstos Biblia nga nagpamatud nga naagi yung mga igsuon si Jesus. Ang pangutanan nako basok unsa ba katinuod basok kining ilang aligasyon sa mga dili katoliko nga matod pa nila nga si Maria nahilabtan yun niya doon na yung mga igsuon si Jesus. Palihog kog pagpatinda. Ay basok. Ang atong katubag niya na mo ang voluntas Dei, infallibilis. The will of God is always infallible. Ang kabubuton sa Diyos hingpit ug di gyud masayop. Kanya na magwitag na nasa Ezekiel 44:2. Nga usa ka pultahan nga moagi ang Ginoong Dios Israel sirhana. Why usa nga moagi paniana? Usa ka pultahan nga ang Ginoo sa Israel moagi ug sirhana. Wanay moagi. Kanang Ginoo sa Israel mo na si Jesus. Although the Father God Yahweh was also called the Lord of Israel. But Jesus as the fulfillment of the prophecy nga nasa 19 sa Isaias versikulo 20 may padaan niya Ginoo nga manluluwas ug manunubos manlalaban. That is Jesus. So moagi na ang Ginoong Diyos Israel wag sabot Jesus sirhana wala lang moagi niya na. Ug matod pa sa mga bantugang exegetes of the Bible, number 1 was Saint Jerome, who translated the Aramaic, Greek, and the earliest languages of the Bible, translated into Latin, Latina Vulgata. Ningon si San Hieronimo, wa mo gilain mga paril, mga pultahan dagko sa Jerusalem. Pulos man nagiag mga tao, niya gisirhan kay wanay laing moagi. Ang gipasabot ana maugir ang taguangkan sa mga birhen, the womb of Mary, and the Lord Jesus, God of Israel, passed through death, and it shall be closed. Nobody shall go to that. So mo na nga ang Ginoo gitawag yun nga kining gipanganak yang nanganak dili na manganak og lain pa sa Roma 8:29 ngadto 30:31, si Jesus nga nagpanganay sa mga santos, panganay sa mga tinubos. So ang buot-sabot niya ng pagkapanganay, it is not the literal nga the firstborn, kundi sa modelo sa mga santos. Niya atong sayran nga kining mupili ganing Ginoo, moprovidir sa siya sa armadura sa tubagi kinahanglan siyang gipili. Mara si Joseph in the Old Testament was chosen by God to be the liberator of his nation. Naulipon siya dito sa Egypt, gipili gisas Ginoong chosen of the spring and purity. Mao na nga si Joseph gilugos ni sasawa ni Potiphar, gwapa kayo. Pero Joseph wa gyud padaog. Baliban gyud siya. Because he knew the mission. He knew that he was being chosen to save his country. And it must have equipped with the power of willpower. Mo siya gitistingan ang iyang willpower. He won. Kulata siya, bunog siya na bilanggo, and the rest is history. Wagi siyang pagkasa. Kaya, mausat si San Jose nga bana ni Santa Maria. Pagka mabdos ni Santa Maria, lingon-lingon siya, it violates my righteousness and justice. I did not touch this woman. Kaya ang sinayuran, di magyan mo paduol sa iyang himno nato mo, himo sa pribiliyos kamanyo. Mo nang pahibaw siya nga, ayaw sa pagpangabubo. Kay kinis Maria katumanan sa tagna ni Isaias 14:14. Ang Ginoo gyud mo pakita ang milagro.
Ang berhen manamkon, ang berhen manganak og usa ka anak nga lalaki. That word usa, bisag wala mo tayong usara, one is one. Usa-usa gina. Basta ning usa no si usa. Nangakong asawa na namko nag-usa. And I know what is one. One is one. So what he said, milabot Maria. Because of his divine intelligence that he is chosen to be the protector of the honor of Mary. Kaya mamandos mabay way bana patay. Patyon siya. And there, he stood as husband of Mary. So, muna nga, balik ko na to nga, kining gingon nga, gihilabtan niyo si Maria, that is dirty, dirty superstition playing the ground of some brains of men. Kay nasuat ko sa Biblia nga, si Kristo bugtong. Zacarias 12:10. Zacarias nga naglantaw sila, kaniya nga gilagpasan, at gilansang. Nag-uul na balaka sila, sama silang kag-uul pagbalata sa kamatayon sa anak nga bugtong, the only son. Na ba yung only son nga doon na di manghod? Manang ka na ingon, wala hilabti niyo si hangtod na nanganak si Maria sa nanay. Kanang hangtod sa biblical context, dili nagpasabot nga doon na nitabo human ang okasyon nga gihangturan, natuman na. Wow. Ingon ng sino uwak, guwa. Pangita dito, uga na gayuta nga kadungguan sa atong bangka. Wa mo balik ang uwak hangtod na hubas ang tubig. O bisag nahubas ang tubig, hangtod, nahubas ang tubig, wa man yun mo balik. Do Samuel 6:23 ningon ang Ginoo kang sa asawa ni David nga wa apuli. Dili ka na manganak hangtod mamatay ka. Nya nanganak doon namatay na. Ang hangtod mo pasabot nga doon ay positive action after sa itabo nga gihangturan. Mao na nga ang kanang igsuon sa mga Hudiyo dili na sabton parehag amahan og ginahan. Nana sa Ezekiel 11:15. Dili ba magtagunay kamong igsuon? Kamo nga usaray patriarka, kamong nagpuyo sa sasamang lungsod, magtawag ganay kumo magsuon. Mo na ang patriarka kanang tawag kay naging kaing apuhan sa mga apuhan. Ang mga apo sa mga apo, ang ilang tawag ganay aya. Bisag dili parehag ginahan. Kung ikaw nagpuyo sa Jerusalem for many times sa slumad, ay inyong tawag ganay usag sa aya. Igsuon, dili sabton nga pareha mo ginahan. Mo na kanang ingon nga mga igsuon ni Jesus, dili na igsuon nga anak ni Santa Maria ug San Jose. Kay sa San Marcos 15:40, si Jesus gilansang sa krus ug duol sa krus nagtindog ang iyang inahan si Maria. Dito si Maria Magdalena ug dito si Maria asawa ni Cleopas nga mo'y inahan ni Santiago, Judas, Simon, Jose ug Salome. So these men and women mentioned as brothers and sisters of Jesus were not children of Mary and Joseph. Anak ni Cleopas, ang iyang asawa, Maria Senghan. So, tudok sa ito pa na, klaro na to nga, way igsuon si Jesus. Kaya doon na pa siya igsuon, diya sa cross, kuyog ito. Nailang kamagwangan igsuon si Jesus, kuhan ko hapit na mamatay. Pero ay makita ang manghon ni Jesus dito sa tilan sa cross. So, muna nga, dili na tinuod ang ilang sulti. Sala nakabunga sa ilang dili mayong daan sa pagtuon in context with the terms of the Bible. Nga igsuon dili na sabton, igsuon nga parehag amahan o ginahan. Na sa Ezekiel 11:15. Salamat ta sa itong mga igsuon sa ilang may pagkutana. Si Carlo na pa. Ano sa nagas pangutana, Bradsok, kani bitaw ang igiingon nila Bradsok nga ang atong ang Iglesia Katolika mao ang Babylonia. Tinuod ba ni siya Bradsok? Kanang poong Babylonia niya sa 17:5-9, nagpasabot usa ka babae nga nagalinglas mga santos, inom sa dugo sa mga santos, meaning martyr ang mga santos. Ug diha niya ng maong babae magikan na mabangis nga kamatayon. Pero unsa ng babae ang isgutan diha? Sumala sa pinadayag 17:8, ang babaeng imong nakita, maong syudad nga nagamando sa tibuok kalibutan.
Wa may hitabo nga ang Iglesia Katolika nakamando sa tanang hari sa kalibutan. Only the empire. Because the emperor controls and governs kingdoms and nations of the whole world. Panahon ni Nero. Tuig 64-68. Siya gitawag o ingno na to King of Kings, hari sa mga hari. O kanang ilang giingon nga ang simbahan na mana dili mao di lang kay dili husto di gid mao kay referido na sa the Empire of Rome who killed the saints. Grabe ang pagpamatay. So it is not the Catholic Church. That is misappropriation of the person who somewhat study the Bible without respect of the context. Kana mag-context ang kinatibukan magkaulugan. Salamat kayo. Huwag hiyabtan matas panom. Salamat tas ng mga kauban. Kuwig nato si Brad Rodi Racasa, si Brad John Purka, si Brad Edwin Paraguso, Brad Carlo Badenas, Brad George Torrepil, Mando Kino, si Dominic, salamat. O ang Diyos magapanalangin nato. Ang may nungdanon sa tanan sa atong mga ngayon like the apologetical context and discussion, the most important is our love for God. Nasa 1 Corinto 8:3, knowledge makes a man proud, but love saves. Tawag ko nga, puno sa kinanmaon sa'yo, muburot, umahimong mapaytason. Apan ang atong paghigugma mo ilabing may nungdanon. Ang atong gisulti din yung gipadayag, tungod sa atong gugmas kamatuuran, o ganili mahiwi ang atong pagtuon, kay erroneous thinking leads to erroneous living. Erroneous thinking leads to erroneous living. Ang sayop nga pangunahon na mutukmol sa sayop nga mga buhat. Salamat kayo ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo ta po ni atong tanon tulumanon ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko.